Nakatayo ako sa labas ng isang coffee shop. Tanaw ko mula rito si Saga habang abala nitong inaasikaso ang mga customers. Magdadalawang linggo na pong nagtatrabaho rito ang asawa nyo, paliwanag sa akin ng taong binayaran ko para sundan si Saga. Kaya pala lagi siyang late umuwi at araw-araw nang umaalis. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Lagi na lang niyang pinapainit ang ulo ko. Who's the owner of this shop? Si River Bautista, sir. What? Gulat kong nilingon ang tao ko dahil sa pangalang binanggit niya. Lalong nag-init ang ulo ko sa nalaman. So, nagtatrabaho siya sa basurang lugar na ito nang dahil sa lalaking iyon. Damn it! Ginagalit mo talaga ako, Saga. Kunin mo ang pangalan at contact details ng may-ari ng building at lupang kinatitirikan ng shop na ito. Negotiate with them. I want to buy this building as soon as possible. Yes, sir. Mabilis akong umibis ng kotse nang makitang lumabas ng coffee shop si Saga. Hapon na at kanina pa ako naghihintay rito sa kanya. Hindi ko magawang pumasok sa loob at lapitan siya. Tangina, nahihiya akong gawin iyon dahil magmumukhang naghahabol pa ako sa kanya. Ayaw ko rin siyang tawagan. Baka kapag nalaman niyang nandito ako, lalo lang siyang hindi lalabas. Marlon? Baka sa boses at mukha niya ang gulat nang humarang ako sa daan niya. Literally, are you here? Bakit? Hindi mo siguro inisip na malalaman kong nagtatrabaho ka rito? Pak? Hindi ko maiwasang hindi magtunog na naiinis. Galit naman talaga ako. Sinong lalaki ba ang hindi init ang ulo kung pagdating mo sa bahay, wala pa ang asawa mo? Mas marami pa siyang oras sa coffee shop na ito kaysa sa akin. Damn it! Nagbuga siya ng hangin. Nagulat lang ako na nandito ka, pero hindi ko nililihim ang pagtatrabaho ko rito. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Ayoko nga. Binawi niya ang braso niyang hinawakan ko. Gusto mong dito tayo magtalo? Sandali siyang natigilan pero nanatili siyang nakatayo roon kaya wala akong nagawa. May pera akong binibigay sa'yo, may pera ka rin mula sa magulang mo. But you're working in this shitty place. Pilit kong pinakalma ang sarili ko pero hindi ko maiwasang hindi mainis. Mukhang hindi niya nagustuhan ang narinig dahil nagsalubong bigla ang mga kilay niya. Shitty place. Marangal na trabaho ito at maganda ang lugar. And you know what? Mas gugustuhin ko pang manatili na lang dito dahil dito may peace of mind ako. Natawa ako sa narinig. Peace of mind in my ass. Quit now. No. Saga, don't be so stubborn. Nag-iisang anak ka ng pamilyang Esperanza, and you're the nurse-packing wife. Ano na lang ang iisipin ng mga tao kapag nakita nilang nagtatrabaho rito ang asawa ng CEO? Ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Sandali siyang natigilan. Napansin kong nabahira ng sakit ang mga mata niya. Wife? Now, you're calling me your wife. 2 taon akong namalimos ng pagmamahal mula sa'yo. Hindi naman big deal iyon. I don't care kung kapiranggot na pagmamahal o respeto lang ang maibigay mo as long as you treat me as your wife. Pero anong nakuha ko? You stabbed me in the back, you lied to me. Lahat na ng masasakit na salita, sinabi mo na. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabi niya. Hindi ko nagawang magsalita o sumagot man lang. Ganoon ba talaga ako kagago? Alam kong nagawan ko siya ng masama, but now, after hearing those things, hindi ako makapaniwalang nakapagtiis sa akin si Saga. Let's go home, ang tangi kong nasabi. Inis siyang tumawa sa kapinahid ang luhang naglandas sa pisngi niya. Marlon, I want space. Please, hayaan mo muna ako. Matagal akong nanatiling nakatayo roon matapos niya akong talikuran. This is what I want. Nangyayari na ang gusto ko, pero bakit ganito? Bakit hindi ako masaya? Nanatili ako sa labas ng coffee shop hanggang sa sumapit ang gabi. Pagpatak ng 7:30, lumabas si Saga mula sa loob. Lalabas sana ako ng sasakyan para malapitan siya, pero natigilan ako nang sumunod si River sa kanya. They were laughing and smiling at each other. Ngayon ko lang nakitang ganito kasaya si Saga. Sumakay silang dalawa sa motorbike ni River at umalis. Palihim ko silang sinundan. Para akong pinukpok ng martilyo sa ulo nang makita kung saan sila pumasok. Sa hotel. Halos sumabog ang dibdib ko sa galit nang makitang pumasok ang dalawa sa loob ng hotel.
Mabilis akong umibis ng sasakyan para sana sundan ang mga ito, pero bigla rin akong natauhan. Ito ang gusto ko. Sparking wanted this to happen. Pero bakit ngayon ganito ang kinikilos ko? Bakit ako nagagalit kapag magkasama sila ni River? Damn that woman! Bumalik ako sa kotse at malakas na pinagsusuntok ang manibela ng sasakyan. Ginusto kong maghiwalay kami, but how dare she cheat on me? Tangina! Palabas lang dapat ang gagawin ni River. Akitin niya si Saga but not to the point na dadalhin niya sa hotel ang asawa ko. Anong gagawin nila sa loob? Malamang hindi. Para maglaro. Putangina! Putangina! Mabilis kong dinukot ang cellphone sa loob ng ko. Tinawagan ko si Saga pero muli akong napamura nang hindi niya sagutin ang tawag. Tangina mo, Saga, bulsa. Pinaharurot ko palayo ang sasakyan hanggang sa marating ko ang isang bar. Nasa isang table ako at nagpapakalunod sa alak. Gagong babae. Hindi pa pinapanganak ang babaeng iputan ako sa ulo. Ako ang nagluloko at ni minsan hindi pa ako nagago ng babae. Tangina talaga. Si Saga pa lang ang nakagawa sa akin ng ganito. Gusto kong kalimutan ang mga nakita ko kanina kaya pilit kong nilalasing ang sarili ko. Maya-maya pa, isang babae na ang lumapit sa akin. Hey, handsome! What are you doing here alone? Why don't you drink more? Sinalinan niya ako ng dala niyang alak. Nanlalabo ang mga matang binalingan ko siya. She's smiling at me while rubbing her hand on my crotch. Mataman kong tiningnan ang mukha niya. Pwede ng pagtiyagaan, sexy, at mukhang mula sa maayos na pamilya, pero puta, mas maganda pa rin sa mga mata ko si Saga. Pak! Bakit ko ba iniisip ang babaeng yon? Nagpapakasasa na siya sa ibang lalaki, bakit hindi ko rin gawin? I know something that is a lot more exciting than drinking. Natawa ang babae sa sinabi ko. Mabilis niya akong sinunggaban ng halik sa mga labi at dinala ang mga kamay ko sa masiselang bahagi ng katawan niya. Hindi nagtagal, nag-check-in na kami sa isang hotel. Hubot-hubad kami sa ibabaw ng kama at hugot baon na rin ang ginagawa ko sa kanya. Hinalikan ko siya sa mga labi dahil sa narinig. Kalahati pa lang ang naipapasok ko kaya nang sagarin ko ito, malakas na tili ang pinakawalan niya. I looked at her face and smiled. Nakapikit ang mga mata ni Saga, humahalinghing at kagat ang ibabang labi. Lalo akong nag-init. Saga! Marlon, I'm coming. Damn it, Saga! Natigilan ako nang bigla niya akong itulak mula sa pagkakaibabaw niya. Tangina, hindi pa ako nilalabasan. Ano bang problema mo? Ikaw ang problema ko. How dare you call me with someone else's name? Natauhan ako sa narinig na sinabi nito. Matagal kong pinagmasdan ang galit niyang mukha. Damn it! Akala ko, si Saga ang kasama ko. I'm sorry, lasing lang ako. Kung ibang babae na rin lang ang hahanapin mo habang ginagawa natin ito, mabuti pang huwag na lang. Asshole! Nagmamadali siyang nagbihis at lumabas ng hotel room. Bitch! Mabilis akong pumasok sa shower at naligo para mabawasan ang init ng katawan ko. Damn this alcohol! Bakit ko ba pinagkamalang si Saga ang babaeng yon? Sexy nga, pango naman. Malayo sa asawa kong may maganda at matangos na ilong. Bigla akong natigilan sa mga pinag-iisip ko. The hell am I complimenting her in my mind? Tangina! Pagkatapos kong magbihis, bumalik ako sa hotel para sunduin si Saga. Sumama siya sa kahit na sinong lalaki at mag-hotel sila. The hell a care. Pero hanggat kasal pa kami, hindi niya ako pwedeng iputan sa ulo. Natigilan ako sa paglalalad nang makita silang kalalabas lang ng hotel. Oh, paalis na kayo? Bakit? Tapos niyo nang ginawa. Marlon, anong ginagawa mo rito? Gulat akong nilapitan ni Saga. Bakit? Ayaw mong makita ko kung gaano kakarumi. What? Nagtaas siya ng boses pero mabilis din tumahimik nang mapatingin sa amin ang ibang taong naglalakad sa daan. Sa bahay na tayo mag-usap. Nakakahiya. Nakakahiya. Ikaw ang nakakahiya, Saga. Kababae mong tao, sumasama ka sa hotel kasama ang ibang lalaki. Bakit? Bumuka ka na sa harap niyan. Malakas niya akong sinampal. Galit ko siyang binalingan pero agad akong natigilan nang makita ang naluluhan niyang mga mata. You're drunk. Umalis ka na. Ayaw kitang makausap.
Ni ayaw kitang makita. Hindi ako alis nang hindi ka kasama. I grabbed her hand and forced her to come with me. Pilit siyang nagpumiglas. Ano ba, Marlon? Let go of me. Bigla kaming nilapitan ni River at malakas niya akong sinuntok sa mukha. Napaatras ako pero hindi sapat ang suntok niya para pabagsakin ako sa lupa. Kinwelyuhan ko siya gamit ang isang kamay at ginantihan ng suntok. Napasigaw si Saga nang bumagsak sa lupa si River. Nanigas ako sa kinatatayuan nang makita kung paano mag-alala si Saga kay River. Hawak niya ang pisngi at kamay nito. Damnit ako ang asawa niya pero sa ibang lalaki siya nag-aalala. Nilingon niya ako. I can see so much anger in her eyes. Umalis ka na, pwede ba? Doon ka na lang sa mga babae mo. Tinulungan nitong makatayo si River and then she packing left with him. Saga left with that packing bastard. Iniwan niya akong nakasunod ang tingin sa kanila. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung magagalit o magsisisi sa lahat ng kagaguhan ko. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng coffee shop at naupo sa harap ng mesa kung saan nagkakape si River. He's here. Nagsalubong ang mga kilay niya. Who's here? Is my husband. He's outside. Matagal siyang natigilan bago tumayo at palihim na sumilip sa labas. Pagkabalik niya sa mesa ay hindi na ako mapakali. Hindi ko maintindihan. Bakit nagpunta pa siya rito? At bakit siya ganoon? Galit na galit siya. Galit? Ilang ulit akong tumango. Yeh! He wanted me to go home. Bakit kaya? Baka nami-miss ka. Matagal akong natigilan sa sinabi ni River. Si Marlon? Nami-miss ako. Hindi impossible. Talagang imposible. Hindi ganoon si Marlon. Mas malaki pa ang pride noon kaysa sa puso niya. Baka nagagalit lang dahil hindi na niya ako nakikitang nahihirapan. Nalilito ako. Matagal akong tinitigan ni River habang parang nag-iisip siya. Muli pa siyang tumingin sa labas. I must say, your husband is quite handsome. Kaya naman pala babaero. Wala sa sariling napangiti ako. Nagmamalaki pa akong tumango. Mababaliw ba ako ng ganito kung hindi? Pero hindi sapat na dahilan ang mukha lang para mabaliw ng ganyan. You're letting him hurt you. Saga, and that's not normal. What's the real reason? Mumuso ako sa mga narinig. Dapat ba may rason? It's said, ano ba? Siguro dahil lahat ng lalaki nagkakagusto sa akin maliban sa kanya. Natawa siya. What? Kahit boring ako manamit, wala pang lalaking hindi nagkagusto sa akin. Lalo na tuwing nalalaman nila ang family background namin. Gusto nila na lalo akong mapasagot. But Marlon, he was different. Ni minsan, hindi niya ako tiningnan bilang babae. Wala siyang pakialam sa presensya ko and I'm not used to that. Nakukuha ko lahat ng gusto ko. Hanggang sa ito, ang simpleng crush, naging love. Ngayon, naging obsession pa yata. Kahit sinasaktan niya na ako, mahal ko pa rin siya. Is that all? Matagal akong natahimik sa tanong niyang iyon. He was my first love. And I want him to be my last. Hindi pa ba sapat iyon? Nagkatitigan kami ng matagal. Pagselosin natin lalo. Nakaramdam ako ng pananabik sa narinig. How? Pilyo niya akong minitian. Nang sumapit ang gabi at napansin namin na nasa labas pa rin si Marlon, ginawa na namin ni River ang pinaplano niya. I'm scared. Paano kapag nakarating kina Daddy ito? Baka isumbong ako ni Marlon. Don't worry, Saga. I don't think he's that kind of person. Isa pa, wala naman talaga tayong relasyon. You don't find me attractive and I don't have anything for you. Hindi ba? Napatingin ako sa mukha niya. Well, I actually find you attractive. But that's it, wala naman mali siya. Matagalan na tahimik si River sa sinabi ko. Nakatingin lang siya sa akin. Maya ay tumikim siya at pilit na tumango. Nauna akong lumabas ng coffee shop at sumunod naman siya. Nag-uusap kami at nagtatawanan. This is actually part of our plan. Ang ipakita kay Marlon na masaya kami.
Umangkas ako sa motor niya at pinadiretso niya ito sa pinakamalapit na hotel. Your hands are shaking. Just relax, bulong niya nang makapasok kami sa hotel room. Is he still outside? I can't see his car. Maybe he left. Nasa harap si River ng floor-to-ceiling window at nakatingin sa labas. Gusto kong mag-sign of the cross sa. Sinabi ni River. Kinakabahan talaga ako. Siguradong galit na si Marlon at baka masaktan pa niya ako pag uwi ko. We waited for hours inside the hotel room. Ang plano, hihintayin namin puntahan kami ni Marlon dito to see if he really was jealous, pero hindi siya pumunta. I think he went home already. Wala talaga siguro siyang pakialam. Nilapitan ako ni River at naupo siya sa tabi ko. Ano ka ba? He waited for you the whole day. Walang lalaking gagawa noon sa babaeng hindi niya mahal. Pero bakit umalis lang siya? Sumama ako sa iyo dito sa hotel. If he really cares for me, pipigilan niya tayo. Inakbayan ako ni River at hinagod sa likod. Don't overthink too much. Nag-umpisa pa lang tayo. Malungkot akong tumango. Lumabas na kami ng hotel para sana umuwi na, but I froze as I saw Marlon outside. Naglalagablab ang mga mata niya sa galit. Hindi ko inaasahan na mag-aaway sila ni River at magkakasakitan. Gusto ko nang umuwi kasama siya, pero pinigilan ko ang sarili ko. Umalis ka na, pwede ba? Doon ka na lang sa mga babae mo. I shouted. Sumama ako kay River at iniwan si Marlon. Nagpunta kami sa bridge kung saan ako nag-emote noon. I hate him so much. He really is jerk. Are you okay? I'm so sorry, River. Kasalanan ko ito. Abala ako sa pagpupunas ng dugo sa pumutok niyang labi gamit ang panyo ko. Hinawakan niya ang kamay ko at marahan itong binaba. He smiled at me gently. I'm fine. Hindi ko naisip na magiging physical si Marlon. Bakit ba galit na galit siya? Dapat nga maging masaya siya, di ba? River held him by hand as he shook his head. What if he's really jealous? Anong gagawin mo? Natigilan ako bigla. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang totoo, sunod lang ako ng sunod sa utos ni River because wanted Marlon to be jealous. Gusto kong maramdaman din niya ang mga naramdaman ko. Iyon lang ang goal ko, hindi ko na naisip kung anong gagawin kapag nagselos na nga siya. Ano na ngayon? Do you still want to be with him? Napatingin na ako kay River sa puntong iyon. Ni minsan, hindi ko inisip na maghihiwalay kami ni Marlon. Ang laging laman ng isipan ko ay gagawin ko ang lahat para mahalin at matanggap niya ako. Saga, self-respect is very important. Hindi mo masasabing mahal mo ang sarili mo if you don't respect yourself. Mukha na ba akong walang respeto sa sarili dahil sa pagmamahal ko kay Marlon? Banayad siyang ngumiti. You let him hurt you and betrayed you, and you keep forgiving him like nothing happened. Kailan ba darating ang araw na unahin mo naman ang sarili mo, Saga? Hindi ako nakasagot sa mga bagay na sinabi niya. I know deep down, he's right. Hindi ko ito dapat na ginagawa sa sarili ko. At siguro, panahon na rin para unahin ko naman ang sarili ko at hindi si Marlon. Bumaba ako mula sa motor ni River at inabot sa kanya ang helmet niya. Hanggat hindi kami hiwalay, ito pa rin ang bahay ko. Ang tigas mo talaga. Nagbuga siya ng hangin. Nagpaalam na ako sa kanya at tumalikod, pero mabilis niya akong napigilan sa kamay. If anything happens, just call me, okay? Napangiti ako sa narinig. Thank you, River. You know I always got your back. Panatag akong pumasok sa gate ng mansion. Kahit paano, magaan pa rin ang pakiramdam ko ng dahil kay River. Noon kasi, sa tuwing nag-aaway kami ni Marlon, wala akong matakbuhan. Wala akong mapagsabihan ng problema. Kahit sina mommy at daddy. Natatakot ako na paghiwalayin nila kami kapag nalaman nila ang totoong estado namin ni Marlon, so I never said a word to them. But now, I can feel that I'm not alone. Natigilan ako sa paglalakad nang makita ang taong nakatayo sa harap ng pinto. Si Marlon. Nakita ko ang parehong lungkot at pag-aalala sa mga mata niya. I thought you would not come home. Malungkot siyang nakangiti nang lapitan ako. I swallowed hard when felt a lump on his throat.
Anong palabas na naman ba ito, Marlon? Hindi na ako nakatulog kagabi matapos dumating ni Saga. Binabantayan ko ang bawat galaw niya sa takot na baka bigla na lang siyang mag-impake at umalis. I don't know why I'm being paranoid, siguro dahil hindi ko inaasahan na madali siyang bibigay sa mga pinaggagawa ni River. Kinabukasan, natagpuan ko siyang umiinom ng juice sa harap ng dining table. I quietly sat next to her. She was busy on her phone and hardly noticed in my presence. Nagbago na nga talaga ang asawa ko. Hindi ka magluluto. Nagluluto na si Sita, tugon niya. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa akin. Gusto ko ng luto mo. Sandali siyang natigilan. Busy ako. Papasok pa ako mamaya sa trabaho. Damnit linggo pero may trabaho. Tumayo na siya at lumabas kaya mabilis ko siyang sinundan. Linggo ngayon, busy ka. Ano ba yung trabaho mo? Inis siyang tumigil sa paglalakad at lumingon sa akin. Huwag mo akong umpisahan, Marlon. At saka, bakit ka ba nandito? Palagi kang wala sa bahay tuwing linggo, ah. Lagi kang nandoon sa mga babae mo. Matagal kaming nagkatitigan matapos ng mga sinabi niya. Iyon ba ang iniisip niya? Kaya gumaganti siya sa akin ngayon? Tangina, linggo pero papasok sa trabaho dahil sa lalaking iyon. Hindi na ako nakasagot nang biglang bumukas ang pintuan ng mansion at pumasok ang sekretary kong si Leah. Oh, I'm sorry. Am I interrupting something? No, what is it, Leah? Lily, are you here? Lumapit siya sa amin dala ang isang envelope. Naisip kong baka hindi ka papasok ngayong araw, sir, kaya idinaan ko na lang ito. Inabot niya sa akin ang isang invitation card. What is this? It's a birthday invitation. One of our major stockholders will celebrate his 69th birthday tomorrow night. You're a special guest so you need to come. Mula sa akin ay tumingin siya kay Saga. Hello, Ma'am Saga. You're looking gorgeous today. Mahinang tumawa si Saga at nagpasalamat. She's looking gorgeous. Nagpapaganda para sa ibang lalaki. I'll go ahead, Sir Marlon. See you around, Ma'am Saga. Nang makaalis si Leah ay binalingan ko si Saga. Nakatingin siya sa invitation card. Humina ako ng malalim. I wanted to invite her to come with me, pero naunahan na naman niya ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako sasama, alam ko namang kinakahiya mo ako. Mariin akong lumunok sa narinig. Bakit ba gustong-gusto niyang pinaiinit ang ulo ko? Hinabol ko siya hanggang sa hagdan at mariin na hinawakan sa braso. Mas gusto mo bang kasama ang lalaking iyon kaysa sa akin? Pareho kaming natigilan sa sinabi niya. Kahit siya ay nagulat sa sariling sinabi. Unti-unti kong binitiwan ang kamay niya. Dismayado akong nagbuga ng hangin. Pagkatapos mong sumama sa ibang lalaki, don't worry, hahayaan na kita. At si Mezzi ang isasama ko sa party. Napansin kong nasaktan siya sa sinabi ko. Well, this is what she wants. Mabilis akong umalis ng mansyon at iniwan siyang mag-isa. Hindi ba't yan ang gusto mo, sir? Bakit ngayon nagagalit ka? Walang gana akong tumingin kay Leah matapos ng mga sinabi niya. Umiinit talaga ang ulo ko kapag nakikita ang babaeng ito. Kung hindi dahil sa mga pakulo niya, wala sana akong problema ngayon. Nagsisisi na kayo? Nagbuga ako ng hangin. Maybe just didn't expect her to fall for someone else so quickly. Akala ko, mahal niya ako, pero mukhang pareho lang sila ni Mama. Well, can't blame her. She's been lonely for a long time. Masama ko siyang tiningnan dahil sa sinabi niya. Anong gusto mong gawin ngayon, sir? Humarap ako sa mga papeles sa table ko at doon pinokus ang atensyon. Bahala na si Saga sa buhay niya. Tutal, ito naman ang gusto kong mangyari. Ang maging malaya. Bakit kaya hindi mo nalang patigilin si River? Kaysa magsisi ka kapag tuluyang na-fall sa kanya si Ma'am Saga. Marahas kong tinapon ang mga dokumento sa harap ko. At bakit ko gagawin, Yvonne? Bakit ako magsisisi? Anong pakialam ko sa babaeng iyon? Paulit-ulit akong nagmura ng dahil sa inis. Gusto kong pilipitin sa lig si River dahil sa sobrang galit. Okay, if you say so, di. Tinalikuran na ako ni Leah at paalis na ng office ko. Putangina! Tawagan mo na si River. Mag-withdraw ka na rin ng pera. Natatawang tumango siya sa akin bago tuluyang lumabas ng office ko.
Nakita kong pumasok sa restaurant si River. Iginala niya ang paningin sa paligid at tumigil sa akin. Lumapit siya sa mesang kinaupuan ko. Hindi ko na agad nagustuhan ang pagkakangisi niya ngayong magkaharap na kami. Damn him and his face. Nakakainit ng ulo ang pagmumukha ng gago. Kung wala lang kami sa mataong lugar ay baka nabugbog ko na siya. Kinuha ko ang briefcase sa ilalim ng table sa kanila pag sa ibabaw ng table. Sobra pa yan sa halagang napag-usapab natin. Leave Dinoy wife and never show your face again. Bakit? And he even had the courage to ask that. Putangina niya. Nilabag mo ang kasunduan natin. How dare you packing bring Dinoy wife to a packing hotel, you packer? Walang nangyari sa amin. Dinala ko siya roon dahil inakala kong iyon ang gusto mo. Iyon ang kailangan mo. Ebidensya. Bakit ngayon nagkakaganyan ka? Hindi ba ikaw ang may gusto nito? Natahimik ako bigla sa mga narinig. Putangina, lagi na lang nauwi sa akin ang sisi. Kung bakit ba kasi ako nakinig sa letseng sekretarya ko? Hindi ako, kundi ikaw ang unang sumira sa usapan, Mr. Cordova. Inumpisahan mo, tatapusin ko. Anong ibig mong sabihin? Sumenya siya sa pera. Take your money. I won't accept it. You won't accept it. Marahan niya akong inilingan. Hindi ko na iiwan si Saga. She needs me. Tangina, gago ka ba? Leave Dinoy wife alone, you mother packer. No, matigas niyang saad. Sumeryoso bigla ang mukha niya. Oras na naghiwalay kayo, I'm gonna court her. Liligawan ko siya hanggang sa makuha ko ang puso niya. Gusto kong matawa sa narinig. Sa tingin mo, kapag nalaman niya ang totoo, papayag siyang magpaligaw sa iyo. I'll tell her everything. How's that? Go ahead, naghahamon niyang tugon. Tell her about how you hired me to seduce her. Kapag nalaman niya ang totoo, tingnan lang natin kung sino sa atin dalawa ang una niyang iwan. Kumuyom ang mga kamao ko habang nakatingin sa kanya. Gusto ko siyang patayin. Inisyan niya ako. I'll steal her from you. Hindi ko nagugustuhan ang mga pinagsasabi niya, but I remained calm and even nodded at him. You can't steal someone that's faithful, River. Pwede mong baguhin ang asawa ko, ang pananamit niya, pananalita, pero hinding-hindi mo mababago ang puso niya. Binawi ko ang briefcase at makahulugan siyang inisyan. Just a reminder, I am Maron Cordova. And I'm capable of doing anything, even ruining your life. Bakit ngayon ka lang? Malungkot akong nakatingin kay River na kadarating lang sa coffee shop. I've been waiting for him for 2 hours now. What's wrong? Malungkot ka yata, pansin niya sa mukha ko. Nilapitan niya ako at naupo sa bakanting silya sa tabi ko. And today is Sunday. Hindi mo na kailangan pumasok. Nag-away kami ni Marlon. What? Na naman? What happened? Muling kumirot ang puso ko nang maalala ang mga sinabi ni Marlon kanina bago siya umalis. Hahayaan na niya ako at si Maisie ang dadalhin niyang date sa party. Sinabi niya talaga iyon? Malungkot akong tumango kay River. That's weird. Napaka-bipolar naman ng asawa mo. Ha? Bipolar? Anong ibig mong sabihin? Umiti siya sa akin at umiling. Sandali siyang nag-isip habang nakahawak sa baba niya bago tinawag ang isa niyang staff. Ella, kaya mo na bang mag-isa rito? May pupuntahan lang kami. Nagtaka ako sa mga narinig. Matapos magbili ng mga dapat gawin kay Ella, hinila ako ni River palabas. Saan tayo pupunta? Date. Date? Binawi ko ang kamay ko. Hindi sinasadyang napalakas ang boses ko. Sunday naman ngayon, let me show you how beautiful lady like you should be treated. Nilahad niya ang kamay niya na matagal kong tinitigan. Date? Magdi-date kami? Hindi pwede. I'm married. Ano ba itong lalaking ito? Napansin niya siguro ang pagtahimik ko kaya natawa siya. Ano ka ba? Friendly date lang. Napahiya ako doon Wala na akong nagawa nang hilahin ako ni River palayo roon. Akala ko kung saan na kami pupunta, sa sinehan lang pala. Nanood kami ng romantic comedy movie. Panay tawa ang lahat sa loob ng sinehan dahil sa bidang lalaki. The lead guy was really funny and sweet.
Wala yatang eksena ang hindi tumawa ang babae dahil sa kakornihan ng mga jokes ng lead guy. Napaisip tuloy ako. Ano kaya ang buhay ko ngayon kung sa ganitong lalaki ako nagkagusto at nagpakasal? Kung hindi ako naging sakim at inangkin si Marlon, masaya kaya ako ngayon? Pagkatapos namin manood ng scene, dinala naman ako ni River sa isang restaurant. Ordinaryong restaurant lang ito, not fancy and expensive but the foods are delicious. Naalala ko ang luto ni Yaya noong dalaga pa ako. Saan tayo pupunta pagkatapos nito? Gusto kitang dalhin mamasyal at tulad sa beach o sa mountains. Pero sa susunod na lang. Sa ngayon, pupunta tayo sa park. Park? Sasakay tayo ng bike. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong na-excite sa narinig. Siguro dahil hindi ako natutong magbike noong bata pa ako. Biglang gusto kong matuto ngayon. Pagdating namin sa park, umupa si River ng bicycle. Isa lang, just for me. At first, nahirapan siya sa pagtuturo sa akin dahil hirap akong magbalanse. Pero nang tumagal, mas lalo siyang nahirapan. Saga, I have to let you go. Hindi ka matututo kung nakahawak pa rin ako sa bisikleta. No. Don't let go. Just don't let go. I'm letting go. No. River, I'll curse you to death if you do that. I swear. Natawa siya pero binitiwan pa rin ang bisikleta. Kahit nasa likuran ko siya at hindi nakikita, ramdam ko ang biglang paggaan ng sinasakyan ko, kaya alam kong hindi na siya nakahawak. I hate you so much, River. What if I fall? Don't worry. Sasaluhin kita. Mukha mo. Ilan sandali pa, malakas na tili ang kumawala sa bibig ko dahil tuluyan na nga akong bumagsak. Sa kamalas, malasan pa, nagasgasan ang tuhod ko. Saga. Mangiyak-ngiyak ako habang tinutulungan ni River. I told you I'd fall, Unggoy ka. Ang hapdi. Kawawa naman ang bata, pang-iinis pa niya habang hinihipan ang sugat ko sa tuhod. Tinulungan niya akong makatayo at inalalayang makaupo sa pinakamalapit na bench na gawa sa kahoy. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinakamalapit na pharmacy. Siguradong magpipeklat ito. Ikaw kasi. Nang makabalik ay may dala na siyang mga gamot. Nilinis niya ng alkohol ang sugat ko bago nilagyan ng gamot. Don't you know that experience is the best teacher? At sa bawat pagkakamali, natututo tayo. Kailangan mo munang madapa bago makatayo. Kailangan ko rin bang masugatan bago matutunan ang tamang pagbibisikleta? Naman! Itong sugat mo, ito ang patunay ng pagod at taga mo para matutunan ang tamang pagsakay ng bisikleta. You see, our pain and wounds are the proof of the hardship that we've been through. They're like our trophies. Napangiti ako sa mga narinig na sinabi niya. Daig mo pa ang motivational speaker, ah? Malapad niya akong inisyan. Tinapos niya ang paglilinis ng sugat ko bago umupa ng couple bicycle. Siya ang nag-pedal habang nakasakay lang ako sa likuran at nakangiting ini-enjoy ang paligid. I won't drive her anymore. Nadala na ako. I was smiling from ear to ear. I've never done this with anyone before, not even with his own husband. Ni minsan kasi, hindi namin ginawa iyong mga normal na bagay na ginagawa ng mga couple. Ang saya pala ng ganito, no? Ang dami kong hindi nagawa dahil sa loob ng 2 taon, nagpakulong ako sa pagsasamang ako lang ang nagmamahal. Ako lang ang lumalaban. Hindi ko naman masisisi si Marlon. Pinalabas namin ng mga magulang ko na arranged marriage ang nangyari, but the truth is, kagustuhan ko ang lahat. Kinulong ko siya sa pagsasamang hindi niya ginusto. Frustrated, he let out his anger on me. Matagal niyang ginustong makawala sa akin pero ako itong kumakapit pa rin sa kanya. Kaya lagi siyang galit. Maybe now is the right time to let him go. Sapat na siguro ang 2 taong pagpapahirap ko sa aming dalawa. Sapat na ang 2 taong pagmamakaawa sa pagmamahal niya. 4:00 na ng hapon nang makabalik kami ni River sa coffee shop. May ilang mga customer ang naroon kaya tumulong na ako sa pagsiserve kahit rest day ko ngayon. Hindi ko inaasahan ang pagdating ng isang customer. Nalalaki ang mga mata ko habang nakatingin dito. Marlon, anong ginagawa mo rito? Diretso siyang lumapit sa akin at naupo sa table na nasa tabi ko. Agad niyang nahuli ang atensyon ng mga tao sa paligid, lalo na ang mga babae.
Palibhasa, matangkad at matikas, he's oozing with sex appeal and confidence. Taas-noo siya at nakasuot pa ng branded suit. All eyes are on him. Parang gusto ko tuloy ismiran ang mga babae sa hindi kalayuan na table. Ngingiti-ngiti pa ang mga ito habang nakatingin kay Marlon. What kind of a question is that? Of course, I'm here to have a coffee. Hindi ba't para sa ganoon naman ang lugar na ito? Natuon uli kay Marlon ang paningin ko. Show off, magsasalita pa sana ako pero lumapit naman bigla si River. Mr. Cordova, nice having you here. Thanks. Biglang nawala ng gana ang tono niya. Nandito ka ba talaga para magkape? No, actually, I'm not. I'm here to check on Izzy's wife. Dito siya nagtatrabaho kaya malamang dito ako pupunta. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Palihim akong napatingin kay River bago muling tumingin kay Marlon. Masama ko siyang tiningnan pero wala naman sa akin ang atensyon niya. But don't need the owner to entertain me himself. Sapat na ang waitress mo, you can leave. Napangiti si River sa sinabi ni Marlon. How can I do that after the kindness you showed me when it was in your office? Nagtaka ako sa narinig. Nagpabalik-balik ang paningin ko kina Marlon at River. Nagpunta ka sa office ni Marlon? Bakit? Tanungin mo na lang ang asawa mo. I turned my face to Marlon and noticed his reaction. Biglang dumilim ang mukha niya pero at the same time, parang kinabahan. May hindi ba ako alam? Bakit parang magkakilala na sila? Malutong na mura ang pinakawalan ko matapos mabasag ang kupita nang itapon ito ni Tristan at tumama sa pinto na kabubukas ko lang. What the hell is wrong with you? Pabalag kong isinara ang pintuan. Tumayo si Ross mula sa pagkakaupo sa leather sofa at mabilis na lumapit sa akin. Everyone is already here at Tristan's private bar in his mansion. Ako lang ang nahuli. Damn it! Damn it! Malakas na pinagsusuntok ni Tristan ang ibabaw ng kanyang bar counter. Tahimik naman na nakatingin dito sina Zian at Dylan. Naiiling. I gazed at Ross with a confused look. What's happening with this packer? His wife left him. His wife? Hindi ko napigilan ang mag-angat ng kilay dahil sa pagkabigla. He got married. Kailan pa? It's a long story, dude. Naupo kaming lahat sa metal stool at sinamahang uminom si Tristan. Ross explained everything to me. At hindi ako makapaniwala sa mga nalaman. Naiiling na lang ako habang sumisimsim ng alak sa baso at nakatingin sa lasing na si Tristan. He looked horrible. Sa loob ng ilang taon naming pagkakaibigan, this is the first time I saw him like this. Para siyang tinakasan ng kaluluwa sa katawan. I can't help but to think about Noah's situation. Paano kung sa akin naman mangyari ito? Paano kung ako naman ang iwan ni Saga? I always wanted that to happen pero ngayong nangyayari na, putangina natatakot ako. Natatakot akong maiwan mag-isa. Nadatnan kong nakaupo si Mezzi sa loob ng opisina ko at bored na pinaglalaruan ang mga gamit sa ibabaw ng table ko. Walang gana akong pumasok at naupo sa silya ko. I didn't even bother to look at her. I started browsing through the document on my table without paying attention to Mezzi. Hindi nagtagal ay tumayo siya at umikot papunta sa akin. Puwersahan niyang kinuha ang atensyon ko sa pag-upo sa aking kandungan. Mezzi, can't you see I'm working? Then continue working. Just don't mind me. She started kissing me, licking and biting the tip of her lips. How can work if you're doing this? Irritable kong sabi. Inisyan niya lang ako. Inumpisahan niyang ibaba ang zipper sa likod ng damit niya at walang pag-aalinlangang ibinaba ang damit. Bumuyang-yang sa harap ko ang malulusob niyang dibdib. I'm not in the mood, Mezzi. I don't know if it's because I'm pissed off right now or maybe because I'm no longer sexually attractive to her, but don't feel like packing her anymore. She raised an eyebrow at me before getting off from in a lap. I'll forgive you this time, honey. But you better not do this again to me. Especially now that Sadya niyang binitin ang sinasabi habang muling sinusuot ang kanyang damit. Just stared at her and waited to finish her sentence. Naupo siya sa ibabaw ng desk ko. I'm going to give you the Hermosa retail. Liloy brows furrowed. Really? At anong kapalit? Marry me.
I chuckled. I'm already married. Walang problema. Divorce your wife. Hindi mo naman siya mahal, di ba? Bumaba ang mukha niya at hinalikan ako sa mga labi. I didn't respond to her kisses. Nang dahil doon ay tumigil siya sa ginagawa at inis na tumingin sa akin. Inaalok kita ng magandang deal, Marlon. Susuportahan ng Hermosa Retail ang company inyo at pwede mo pang maangkin ito. Really, are you doing this? Because you're the only option. Ninoy Joe clenched. Option? Daddy wants me to marry the owner of your rival company. I don't want to marry that old and fat man. Imagine if the marriage goes through, they will grow stronger. Matatalo nila kayo. Do. You want that to happen, honey. I'm giving you a good deal. We will both benefit from this. Matagal akong napaisip sa mga narinig. Ipinapakasal siya ni Douglas sa may-ari ng kalabang kumpanya. Well, what a shame. I heard you're going to a party. She smiled at me seductively. Let's go there together. Ipakita na natin na mayroon tayong relasyon para hindi na magtaka ang mga tao. Nakapulupot ang kamay ni Emily sa braso ko nang pumasok kami sa malawak na ballroom ng isa sa pinakasikat na hotel. Marami ng tao ang nandito, and the party was about to start. Businessmen, politicians and also celebrities were invited to this private birthday party. At tanging mga taong pinadalhan lang ng imbitasyon ang makakapasok dito. The securities are everywhere from inside and outside the hotel. Daig pa ang birthday party ng presidente ng Pilipinas. Emily is the daughter of a politician who's close to Mr. Verzosa, the birthday celebrant. Siya ang pinili kong dalhin na date ngayong gabi dahil mas pinili ni Saga ang mag-inarte. Hey, girls, bati ni Emily sa mga kaibigan nito nang makalapit kami sa grupo ng ilang mga socialite na babae. They all looked at me and gave me an alluring smile. Nagsimula silang magbulungan tungkol sa amin ni Emily, asking if she was my new girlfriend or what's the real score between us. Wala sa kanila ang atensyon ko dahil kanina ko pa hinahanap si Zian at ang iba sa paligid. Alam kong hindi pupunta si Tristan. The last time I heard, he was busy looking for his wife. Nababaliw na nga. Hindi ko siya maintindihan. Ang daming babae dyan, bakit niya hahanapin ang gustong magtago? Emily proudly wrapped both her hands around my arm. Back off, girls. Marlon's mine tonight. I looked at her with a bored expression on my face. Babawiin ko dapat ang paningin ko, pero natuon ang atensyon ko sa dalawang taong bagong dating. A beautiful enchanting young woman wearing a stunning red party dress entered the hall. Litaw na litaw ang malalabanos nitong kutis sa suot nitong dress. Damn, she's sexy. Malaya kong nakikita ang makinis at maputi nitong braso at hita. Natuon agad sa kanya ang paningin ng mga tao sa paligid niya. She was wearing a sweet smile even though she was obviously embarrassed by all the attention she was getting. I looked at her in awe. At halos mapamura ako nang makilala kung sino ang babaeng ito, damn it. It's Ilve's wife. And she's with River. Pak! Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ko habang nakatitig sa mukha ni Saga. Ni hindi ito makatingin sa mga mata ko. Pagkatapos niyang magdala ng ibang lalaki sa party, ngayon mahiya siya. Ibang klase talaga. Gusto ko na lang mailing habang nakatingin sa nahihiya niyang mukha. And what kind of a dress is she wearing? Party ito ng mga respetadong tao pero labas na labas ang balat niya sa suot niya ngayon. Inubos ko ang alak sa hawak kong kopita. Umiinit na naman ang ulo ko. I'm glad to see you here, Saga. Matagal na rin mula noong huli kitang makita, nakangiting salaysay ni Ross. Titig na titig ito kay Saga. But didn't expect to see you and Marlon with different dates. Naghiwalay na ba kayo? Masama kong tiningnan si Ross dahil sa sinabi niya. Shut it, eh. Bahagyan niyang tinaas ang dalawang kamay. Okay. Nagpaalam na ito sa amin at naiwan kaming apat. Muli kong tiningnan si Saga. Mabilis siyang nag-iwas ng mukha nang magtama ang mga mata namin. I didn't know you would come, malamig kong sad. Mas lalong namula ang mga pisngi niya nang simulan ko siyang kausapin. Ni hindi niya magawang sumagot kaya si River ang nagsalita. Ang totoo niyan, pinilit ko lang siya. I got an invitation but have no one to bring, so I asked her. I hope you don't mind. Actually, I do mind.
Nabaling sa akin ang paningin nila sa sinabi ko. You didn't ask for my permission. She's my wife. Bakit hindi ko pwedeng tanggapin ang imbitasyon sa akin kung ikaw nga, ibang babae ang dinala sa party? Tinapunan pa niya ng tingin si Emily na nanatiling walang imik sa tabi ko. Because you said you'd rather be with him than with me, mababa pero matigas kong sad. Pareho silang natahimik ng lalaki niya. Tangina! Ang magdala ako ng ibang babae sa party, ayos lang. Pero ang makita siya ng iba kasama ang ibang lalaki, malaking eskandalo sa amin. Hindi ba talaga siya nag-iisip? Nanginginig ang mga kamao ko sa pagpipigil ng galit habang nakatingin sa malamlam na mga mata ni Saga. Pak! I want to snatch her and packing drag her out of here. Ako ang dapat nakasama niya at hindi ang putang inang River na ito. Ako ang dapat na umaalalay sa kanya at hindi ang ibang lalaki. Tinalikuran ko silang tatlo at mabilis na naglakad papunta sa table na para sa amin ni Emily. Nakasunod dito sa likuran ko. When the celebration started, I stayed on the seat and just watched Saga's every move. Nakabantay ako sa lahat ng kilos at galaw niya. Kahit si Emily ay naiirita na sa akin. She wanted to dance and socialize with other people, but I'm not in the mood. And I don't want to dance her. Upo na lang ba tayo rito? I can hear the irritation in her voice. Sandali ko siyang iniwan para lapitan ang ilang kapwa ko businessman. Nakipag-usap ako sa kanila at hinanap si Mr. Verzosa bago nagpaalam. Muli kong tinapunan ng tingin ang table kung nasaan si Saga. She was busy talking and smiling with that packing bastard. I always admire her smile, pero ngayong umingiti na siya para sa ibang lalaki, pinapainit na nito ang ulo ko. Lumabas ako ang nangkahabaan ng ballroom at tinahak hall para pumunta sa comfort room. Natigilan lang ako nang makarinig ng dalawang taong nag-uusap. The other voice seems familiar. Palihim akong sumilip sa kanang pasilyo at nakita si Mr. Verzosa, abalang nakikipag-usap sa asawa niya. At mukhang nagtatalo ang mga ito. I don't have plans on eavesdropping, kaya paalis na sana ako pero isang pamilyar na pangalan ang binanggit nila na ikinatigil ko. What the hell is that man doing here? Did you invite him? I did not. Believe me, dear. Hindi ko siya inimbitahan. Hindi makakapasok ang River Bautista na iyon sa party na ito kung wala siyang invitation card. Just tell me the truth. Sinasadya mo bang papuntahin dito ang lalaki mo para makaganti sa akin? No. Matagal na kaming wala. Simula nang malaman kong binayaran siya ng kapatid mo, tinapos ko na ang relasyon namin. I'll kill him, Martha. Mapapatay ko ang lalaki mo. Tuluyan akong bumalik sa loob ng ballroom matapos ng mga narinig. Agad na hinanap ng mga mata ko si Saga. Kilala ko si Mr. Verzosa. Ang huling naging kalaguyo ng asawa niya ay halos mamatay sa bugbog dahil sa kagagawan niya. Ilang buwan itong naospital at tuluyang naging baldado. That packer. Kung sino-sino pala ang naging babae nito. Kapag pinunteriya ni Mr. Verzosa si River, baka pati si Saga ay madamay pa. Natigilan ako nang makita ang asawa ko, nasa dance floor at marahang nakikipagsayaw kay River. She's even laughing while dancing with him. Let's go. Hinila ko sa kamay si Emily. What? Where? I didn't answer her and just pulled her to the dance floor. Sinigurado kong doon kami sa pwesto kung saan makikita kami ni Saga. Oh, look. Your wife is dancing with another man. Don't tell me, you're jealous, nanunudyong tanong ni Emily. I am jealous. I grabbed her in the waist and pulled her closer to me. Saktong nakita ni Saga. Ang ginawa ko nang mapalingon siya sa amin. She was smiling from ear to ear, but once she saw us, mabilis na naglaho ang mga ngating yon. Parang may kamay na gumagapos sa puso ko habang nakikita siyang nakikipagsayaw sa iba. At hindi ako papayag na ako lang ang makaramdam ng ganito. Parang naunawaan naman ni Emily ang gusto kong mangyari kaya pinulupot niya ang mga braso sa leg ko. Dikit na ngayon ang katawan namin. Nakita ko sa mga mata ni Saga kung paano siya nasaktan sa ginagawa ko. Damnit mas lalo ko lang siyang binibigyan ng dahilan para sumama kay River. I'm such an asshole. What a shame, napatingin ako kay Emily dahil sa sinabi niya. Here I am, dancing with the most notorious womanizer in town, but his eyes were fixed only to his wife. Umiti ako. Just enjoy it while it lasts. You bet it will.
Tumingkayad siya at bigla akong hinalikan sa mga labi. Sandali akong natigilan sa ginawa nito. Napatingin ako kay Saga habang inaangkin ng ibang babae ang mga labi ko. Nakita ko siyang natigilan sa pagsasayaw at ngayon ay titig na sa amin. Namumula at namamasa na ang mga mata niya. I tried to back away from the kiss but Emily held on to me harder. Binitiwan niya lang ako nang tumatakbo na palayo si Saga. How dare you use me to make your wife jealous? Pero okay lang, nakabawi na ako. Masama kong tiningnan si Emily. She bit her lower lip and smiled at me. Thanks for the kiss. I love it, eh. Nang umalis siya ay mabilis kong sinundan si Saga. Lumabas ako ng ballroom at tumakbo papunta sa gawin ng entrance ng hotel, pero natigilan ako nang makita ang eksenang ginagawa ng asawa ko at ni River. Putangina. Magkayakap silang dalawa. Ilang beses ko nang nakitang may kalandian na ibang babae si Marlon, or worst, while he was having sex with them. Kaya hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit nasasaktan pa rin ako ngayon. Kahit na alam niyang nakikita ko siya, mas pinili niya pa rin ang makipaglandian habang sinasayaw ang babae niya. Proud pa niyang hinagod ang likod nito at pinagdikit ang kanilang katawan. And he kissed her in front of the people in front of me. As don't know Kaiway I'm still hurting. I really am stupid. Marahang hinagod ni River ang likod ko habang umiiyak ako at yakap niya. It's okay, just say it all out. I'm here to listen. I'm sorry, River. Sa kabila ng lahat ng ginawa natin, heto't nagpapakatanga pa rin ako. Saga, it's okay to be hurt. That's normal. Iiyak mo lang. Dinala niya ako sa second floor ng hotel kung nasaan ang restaurant. Pumwesto kami sa pinakadulo, doon sa medyo dim ang light. After all we did nagpaayos ng buhok, nagpa-heavy makeup, bumili ng dress. Nilunok ko pa ang pride ko para lang attend sa party na ito, pero wala pa rin nangyari. Siguro nga talagang pangit lang ako, kaya walang epekto kay Marlon ang mga efforts ko. Kinuha niya ang isa kong kamay at marahan itong hinagod. Saga, listen to me. You are beautiful, okay? You're far from being ugly. Alam mo bang ikaw ang pinakamagandang babae kanina sa party? Patuloy sa pagpatak ang mga luha ko nang sabihin niya iyon. Really? Or maybe you're just saying that because you don't want to offend me. Natawa siya bigla. Ano ka ba? Ganda nga ako sa iyo kanina pa. If only you're not married, I will take you straight to the church and marry you. Napangiti ako sa mga narinig. He really knows how to make me smile. Marahan niyang pinisil ang kamay ko. Naiingit ako sa gagong iyon. Ang swerte niya at may nagbibigay sa kanya ng pagmamahal katulad ng binibigay mo. I never received that kind of love in the entire life. Never, gulat kong tanong. Sa tingin ko, hindi si River ang tipo ng tao na hindi pa nakakaranas ng ganitong pag-ibig. Kaya katakataka para sa akin. Bata pa lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko. Yes, my father died short after, and my mother, well she didn't want to raise me. Kaya napunta ako sa tiyuhin ko na maaga ring nawala. Because of that, bata pa lang ay natuto na akong maghanap buhay. Kung anong trabaho ang pinasok ko. Nakaramdam ako ng matinding awa para sa kanya dahil sa mga narinig. Didn't know that his life was so sad. Anong trabaho ang mga iyon? Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo nang itanong ko ito. Napansin ko rin ang biglang pagiging balisa niya. He let go of a hand and let out deep breath. Nararamdaman ko na napakabigat ng dinadala niya. Malungkot siyang tumingin sa akin. Marami akong napasok na trabaho. Waiter, construction worker, driver, at naging escort din ako. Natigilan ako bigla. Tingin ko, nagkamali lang ako sa narinig. Or did really heard him right. Minsan binabayaran ako para mag-aliw ng mga babae. Pilit siyang tumawa. Nagsisisi ka bang nakipagkaibigan ka sa akin? Don't know Kale but immediately shook my head. No, never. And I'll mean that. Matagal kaming nagkatitigan. Pula ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Saga, natatakot ako na kapag nakilala mo kung sino talaga ako iwasan mo ako. I gave him a smile. Elvie would I do that? You're not too bad person, River.
You're one of the kindest I've ever met. Your pure heart is what inspires me to be better and love myself first. Hindi naman ako pinanganak na sarado ang utak. Alam ko na may mga taong dumarating sa point kung saan kailangan nilang kumapit sa patalim. It just happens na isa si River sa mga taong iyon. But so what? I'll always be your friend, kahit ano pa ang nakaraan mo. Ngayon ay ako na ang humawak sa kamay niya. I know I look like a mess right now. Baka sirang-sira na ang maskara at makeup ko, but did the best to smile at him. Thank you, Saga. Sinalubong kami ng malamig na simoy ng hangin pagkalabas namin ng hotel. Nasa tuktok kasi ng burol itong hotel at napaliligiran ng mga puno. Quite unique and very relaxing. Kukunin ko lang sandali ang motor. Tatalikod sana siya pero muli niya akong hinarap. He's smiling wildly at me. Gusto mo bang kumain muna tayo ng barbecue bago kita ihatid? Natawa ako. Sure. Awkward na naglakad palayo si River para kunin ang motorbike niya sa parking lot. Pero makalipas ang mahabang minuto, nakakapagtaka na hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Where is he? Palingon-lingon ako sa daang tinahak niya. Hindi ko tuloy maiwasang hindi mag-alala. Pero bigla akong napangiti nang makita siyang patakbong lumapit. But where's his bike? O, nasaan ang motor mo? Titig na titig siya sa mukha ko pero hindi naman nagsasalita. Napansin kong maputla ang mukha niya. Anong nangyari? I'm sorry, Saga. Hindi na kita maihahatid. Matagal akong hindi nakapagsalita. Ha? Okay lang but is everything okay? Bakit parang may problema ka? Agad siyang umiling at pilit nang umiti sa akin. Inasira ang motor. Hindi ko maiwan, I'm sorry. Bigla niya akong tinalikuran at naglakad ng mabilis palayo. That's weird. Bakit parang iba ang kilos niya ngayon? It's not like him to just live like that. Hindi ako mapakali kaya nagdesisyon ako na sundan siya, pero bigla naman akong natigilan nang maramdaman ang pagpatong ng jacket ng kung sino sa akin. Marlon? Natigilan ako nang makitang nakapamulsa siya matapos isuot sa akin ang hinubad niyang suit jacket. Mabilis ko rin itong hinubad mula sa akin at inis na inabot sa kanya. I don't need this. Kunin mo na. Huwag ka nang mag-inarte. Nakikita mo ba ang hitsura mo? Para kang lumpiang hubad. Ang lamig ng gabi pero kulang sa tela iyang suot. Tinuro pa niya ang dress ko. Mas lalo akong nainis. Inabot kami ni River ng mahigit 1 oras sa pagpili lang ng dress na ito. Buong oras, siya ang iniisip ko habang pinipili ito. Kung anong magugustuhan niya, anong maganda sa paningin niya. Tapos ngayon, sasabihan lang niya ako na parang lumpiang hubad. Hype siya. Isuot mo iyan kung ayaw mong hubaran kita rito. Napasinghap ako at napayakap sa sarili. Ano raw? Ihuhubaran niya ako. Seryoso ba siya? Maya-maya pa ay dumating na ang sasakyan niya. Matapos lumabas ng kotse ang staff ng hotel, agad siyang pumasok dito at inalok pa ako ng ride. No, thank you. As can manage, dedma kong sabi. Baliw ka ba? Mag-asawa tayo at nakatira sa iisang bahay tapos ayaw mong sumabay pa uwi. Mas baliw ka. I hate you. Mabilis akong nagmart sa palayo. Isinuot ko na rin ang jacket niya dahil kakaiba ang lamig na dala ng hanging panggabi ngayon. Saga. Come back here. Mahinay siyang nagpatakbo ng sasakyan niya para masabayan ang paglalakad ko. Get in. Huwag mo nang painitin ang ulo ko. Dedma pa rin ako kahit ano pang sabihin niya. Hindi ko siya kailangan. Kung sa ganitong bagay lang, bibigay. Agad ako. Paano ko pa siya maiiwan? Self-love. I need to love myself first. Wala ka ba talagang takot? Bakit naman ako matatakot sa iyo? Not to me, goddammit. Hindi mo ba alam na ilang babae na ang natatagpo ang patay around Manila? Lahat, salvaged. Bigla akong natigilan sa paglalakad. Patay? Salvaged. Hindi ka ba talaga nanonood ng news? Napatingin ako sa kanya. Huwag kang ang magsinungaling. Wala namang ganyang news. You don't want to believe me. Suit yourself then.
Natigilan ako nang itaas niya ang bintana ng kanyang kotse. Pinatakbo na niya ito ng mabilis at iniwan ako. Marlon, wait. Bumalik ka. Malakas na kumabog ang dibdib ko sa takot nang makitang malayo na ang kotse niya. Napatingin ako sa paligid. Kakaibang kilabot ang naramdaman ko kahit maganda naman ang view rito. He left me, he really did. Lumingon ako sa hotel. Wala pang taong lumalabas. Nasa party pa rin ang lahat at kahit ang mga hotel staff, nasa loob. Kung ano-anong katakot-takot na senaryo ang pumapasok sa isip ko. Parang gusto ko tuloy bumalik at hanapin na lang si River sa parking lot. Napasinghap ako bigla nang marinig ang ingay ng sasakyan. Nakita kong mabilis na umaatras pabalik ang kotse ni Marlon. Nag-init bigla ang gilid ng mga mata ko. Nakakainis talaga itong lalaking ito. Huminto ang kotse niya sa mismong tabi ko. Muli niyang ibinaba ang bintana sa gawin niya at mumiti sa akin. Ayaw mo pa rin sumabay? I hate you so much. Nagdadabog akong umikot para pumunta sa passenger seat. Puro irap ang ginagawa ko habang lula ng sasakyan niya. Napansin kong panay sulyap siya sa akin, kaya halos mabali ang liig ko kakatuon ng paningin sa labas ng bintana. Wanna eat before we go home? I'm not hungry. But I am Di. Di kumain ka sa bahay. Gusto ko sa restaurant. Digo, pero ihatid mo muna ako. Ayoko nga. Magsasayang lang tayo ng gas. Samahan mo na lang ako. Inis ko siyang hinarap. Kapag sa mga babae mo, mapagbigay ka. Pero sa akin, nagsasayang lang. Nagpabalik-balik siya ng tingin sa akin at sa daan. Saga, are you really that dense? I want to eat with you. Nagulat ako sa narinig. I stared at him for a few minutes before looking away. Huwag kang padadala, Saga. Sinasabi niya lang iyan para gawin ka uling tanga. Well, I don't want to eat with you. Bakit ba bigla ka na lang nagkaganyan? Nahimigan ko siya ng inis sa boses. Mamatay na siya sa inis. Noon kahit ano pang gawin ko, napapalampas mo. Umiiyak ka na nga pero nandyan ka pa rin. Kaya na sinusuyo ka na, mag-iinarte ka ng ganyan? Bakit? Dahil lang sa River na. Iyon. No. Bakit nga? Pumikit ako matapos huminga ng malalim. Napapagod na ako. Pagod na akong mahalin ka. Natigilan siya sa mga sinabi ko. Kahit hindi ako nakatingin sa kanya, kita ko sa gilid ng mga mata ko ang pagbaling niya sa akin ng paningin. Binalot na kami ng katahimikan pagkatapos noon. Dumiretso siya sa bahay nang hindi na umiimik. Noong una, pinagsisihan ko ang mga nasabi ko. But then realized, this is the first step of letting go. Kailangan niyang malaman na napapagod na rin ako sa lahat ng ito. Nanatili ako sa living room habang umiinom ng gatas. Wala akong lakas ng loob na umakyat sa kwarto namin. I know I have to do this. Sooner or later. Maghihiwalay rin kami ni Marlon. Kaya kailangan ako na ang gumawa para hindi ako masyadong masaktan. These past few days, I've been very cold and distant to him. Ginagaya ko lang naman siya. I'm sure iniisip na niyang gusto ko nang makipag-divorce. So, paano kung hilingin niya ulit sa akin na maghiwalay na kami? Masasaktan na naman ako, pati pride ko, masasaktan din mas mabuti pang unahan ko na siya. Nagdesisyon akong umakyat na sa kwarto namin. Pagkapasok ko, tulog na si Marlon. Sumampa ako sa kama at maingat na lumapit sa kanya para masigurong tulog na nga siya. Hoy, tulog ka na ba? Sinundot-sundot ko ng daliri ko ang pisngi niya. Hindi siya kumilos. Pikit pa rin ang mga mata. Tulog na nga. Bumuntong hininga ako. Sana huwag ka nang magising. Napakagatlabi ako sa mga nasabi ko. Ano ba iyon? Ang sama mo naman, Saga. Pero mas masama ang asawa mo kaya carry lang. Mataman kong tinitigan ang mga mata niyang nakapikit. Inis na inis talaga ako sa lalaking ito. Mas mahahaba pa ang pilik mata kaysa sa akin. Mapait akong napangiti habang pinagmamasdan matulog si Marlon. Messy hair, papatubong balbas, tall, dark and handsome. Kaya maraming babae ang nababaliw sa unggoy na ito, masyado kasing gwapo. Umalis ako sa kama at lumapit sa built-in cabinet namin. Sa pinakailalim ng maleta ko,
Kinuha ko sa loob ang isang brown envelope. Ito ang mismong brown envelope na nahanap ko sa mga gamit ni Marlon. Matagal na niyang hinanda ito, pero ninakaw ko at itinago dahil hindi pa ako handa noon. Divorce agreement. Malungkot kong nilingon si Marlon sa kama. Ilang araw na lang, birthday na niya. Sasaya kaya siya kapag ito ang ibinigay kong regalo? Muli kong pinasok sa loob ng kabinet ang envelope at bumalik sa kama. Bago natulog, bumaba ang mukha ko at binigyan siya ng isang halik sa pisngi. Bumagsak ang ilang luha sa pisngi ko nang mahiga akong nakatalikod mula sa kanya. Handa na akong ibigay ang kalayaan niya.